Since my LAT application, review days, and ranking process, sa'yo po ako palaging nanonood, ma'am. Kaya sobrang thank you po. God bless po sa'yo. From Sir Bubbles. Hi, teachers! Kumusta? Kumusta? Nagbabalik. Grabe, sobrang nami-miss ko na talaga 'to. At wala nang patumpik-tumpik pa, number 2 agad tayo. Kasi tapos na yung number 1 para sa mga ano po, puwede niyong balikan yung unang video. So ano nga po kasi ang sagot sa number 1? The answer is letter C, social reconstructionism. Bakit? Ano ang keyword natin? Nation building. So number 2, if you believe in a student-led rather than a teacher-led classroom, which philosophical perspective will be most useful to you? Okay, himayin natin ng kaunti but actually napakadali lang ng tanong na ito. Kung ikaw daw ay naniniwala sa student-led, ibig sabihin kapag sinabing student-led, yan ay learner-centered. Mas gusto natin ang bata, siya yung nag-aaral, natututong mag-isa, kumikilos, learning by doing. Sa kanya siya yung magbibigay ng prior knowledge ng idea niya. Kumbaga dito ang bata, active siya. Okay? Pero pag sinabi nating teacher-led, si teacher na lang laging nagsasalita. That is a traditionalist or kaya anong tawag dito, nagle-lecture na lang lagi si teacher. Hindi masyadong active ang mga estudyante dito, passive lang sila. So anong gagamitin natin? Ano nga ba? Anong perspective daw ito? A, traditionalist. Pag sinabi nating traditionalist, eto nga si teacher, siya yung laging nagsasalita, nagle-lecture lagi. Ibig sabihin, si teacher lagi yung nagtuturo. Letter B, pag sinabi naman nating essentialist, ito rin naman po ay mga basic knowledge. At dito rin, ang nagtuturo rin lagi dito ay si teacher. Teacher-led pa rin ang essentialism. Kasi nga, dahil mga importante ito, si teacher turo ng turo. Letter C, perennialism. Focus naman nito yung mga universal truths, enduring ideas, reasoning. Kumbaga, si teacher pa rin po yung nagtuturo, nagle-lecture. And letter D, existentialist. Eto na. Eto na, dito na yung part na si student or si learner. Pwede siyang gumawa ng sarili niyang choice. They have freedom. But of course, dapat maging responsible sila dun sa mga pinipili nilang desisyon. Ito yung may mga time na tatanungin mo yung mga estudyante mo kung pwedeng magbigay sila ng mga classroom rules, ano yung gusto nilang gawin sa activity, sinusunod mo kung saan sila magaling, based on their intelligence. So yun, may freedom and choices sila. And dahil dun sa mga sinabi kong yun, alam nyo na ang sagot. Kung alam mo na ang sagot, i-type mo na yan sa comment section. The correct answer is letter. So again, kapag traditionalist, teacher-led po yan. Essentialist, teacher-led rin po yan. Pag perennialist, teacher-led din po yan. That's why the correct answer is letter D, existentialist. Nakuha mo ba yung tamang sagot sa number 1 and 2? Dahil dyan, malaki ang chance mong makapasa sa board exam.